Wow! Aksyon Balita! Ugaling makinig at manood sa programang Wow! Aksyon Balita! Hosted by Sir Ed Rosales from Monday to Friday, 3 to 5 p.m. Telepono. Okay, maganda nga po sa inyong lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Aksyon Balita. No? Maganda nga po Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Aksyon Balita. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? At syempre, sa ating mga OFW na nagtatrabaho sa ibayong dagat, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? At syempre kaya Brother Sonyo, no? Yan po yung ating advisor, no? At syempre may mga guest po sila, si Nicanor D. Amparo, no? Ang Chief Executive Officer. Bension guest, no? At yan po yung kanyang guest ngayon. At mamaya po ay tatanggap po tayo ng report galing po sa ating reporter, at mamaya rin po ay bibigyan din po natin ng pagtalakay itong ginagawa po nating pagsasaliksik tungkol po doon sa problema ng teacher sa REPSI Pasig. At dito ay makikita nyo po na kung hindi lamang po natin tinawagan ay hindi po ito gagalaw. At gusto po natin na malaman yung mga ginagawa po ng mga teacher o advisor sa nasabing REPSI. Sapagkat alam nyo kung bakit yung mga principal o executive o yun sa legal officer nila, no, ay hindi po umaaksyon ito kapag wala pong ginagawang pagbati ko sa kanila. Alam nyo, kapag tinatawagan po natin ang kanilang mga tanggapan, sila po ay ayaw kumibo. Nagtatago. Ganyan po yung magagaling eh. Ha? Yung magagaling po na mga tiga-legal officer ng DepEd, yan po lagi ang gawain nila. Laging nagtatago. At kapag hinahanap nyo po, sasabihin po nila, may mga ginagawa po silang meeting. Pah! Meeting. Lagi na lang po kayong may meeting. Wala naman po kayong ginagawa kung hindi doon sa mga nagpapalaki lamang po kayo ng tiyan sa inyong mga tanggapan. O bakit kahapon ng tawagan po namin bigla ka nagpatawag ng meeting? Bakit, ninervyos ka ba? Sabi ng mga tiga-REPSI, wala raw binatbat si Ed Rosales sa Wow Aksyon Balita. O bakit natataranta kayo pagka tinatawagan po kayo ng programa ko? At hindi kayo magkandatuto. Ipakita niyong matatapang kayo dyan sa REPSI para nang sa ganun ay malaman po natin kung ano po yung ipinagtatanggol ninyo. Mali na, minamali pa rin ninyo. Bagamat kayo ang pinakamataas po dyan, kayo rin po ang sa legal, pero ano po ang ginagawa po ninyo? Dinidipensaan po ninyo yung mga principal na pawang mga inutil. Mga tinamaan kayo ng kidlat to. Hindi pa kayo kunin ni Lord. Asan ba yung kanta natin? Ihanda mo nga yung kanta ni Lord. Para na sa ganun, ipakuha na po natin sila. Dahil lagi na lamang po silang ganun. Kaya tinatawagan po natin ang tanggapan po ng Presidential Action Center ng Malacanang.
Ma'am, wala pong epekto yung ipinadala po ninyong letter papunta po doon sa DepEd at pagdating po sa DepEd, parang nakadakit lamang po pero wala pong nangyaring pagpapatawag doon sa principal. Kaya yan ang sinasabi natin ha? Lagi na lamang po natin sinasabi na kayong mga tiga-DepEd, karamihan po sa inyo ayaw pong umaksyon. Ha? Tawagan mo nga itong stranger uli. Ha? Asan ba yung stranger mo? Tawagan mo nga yung stranger. Hindi ba may number sa'yo? Nako. Wala sa akin Ha? Wala sa akin. Nasa iyo yung sa stranger No? At para na sa ganun ay malaman po natin kung ano po yung ginagawa. Ha? At bibigyan uli natin ng itong nasabing Presidential Action Center na ito ay talagang makikita nyo po na tayo ay naiwan lamang po natin yung mga dokumento pero kung titingnan po ninyo halos karamihan po ng mga ginagawa po natin talagang asan na kaya yon? Baka pwede mong hanapin yung stranger natin, yung eskwelahan ng REFC. Paki-research mo na lang dyan yung telephone number ng REFC sapagkat bigla na wala alam mo kapag at saka itong Presidential Action Center pakitawagan mo para na sa ganon ay makikipag-appointment ulit tayo. Okay, habang pinatutugtog mo yung kunin na sila ni Lord. Oo. At yan po yung gusto nating ma-interview ulit tungkol doon sa problema po ni teacher na dumulog po sa atin. At ang kanyang reklamo ay tungkol po doon sa hindi po magandang ginagawa ng ating mga principal. Lakasan mo yung kanta ni Lord para kunin sila ni Lord. Okay, at para na sa ganun ay malaman natin. Okay, magandang hapon po. Si Ed Rosales po ito, no, sa Wow Action Balita, ma'am. Opo. Gusto ko lamang po sana na i-follow up po yung kaso ni Mrs. Balinis po na ipinarating ko po sa inyo sapagkat ang tanggapan po ng DepEd ay hindi po nagkaroon ng magandang aksyon doon sa ipinarating ko po sa inyo. Kumbaga na-endorse na po namin sa tanggapan ng DepEd. Yes, at wala pong naging aksyon ang DepEd at pati itong tanggapan po ng DepEd sa Pasig ay wala po naging aksyon. 2013 na po ngayon. Ano po ang naging request din, sir? Ay wala walang hindi man lang nasuspinde yung mga nasabing inireklamo ng mga principal. Kayo po ang gumawa ng reklamo doon? Hindi po. At bali ako po yung nag-endorso sa inyong tanggapan kay Mrs. Balinis. Kayo mismo ang signatory ng request na yung sulat? Hindi po. Bali ako po ang nagpapunta po dyan sa inyong tanggapan. Ganito po, sir, para yung po na follow up natin, kailangan sumulat po yung
para gawa natin ng follow-up letter. Papunta ulit doon sa DepEd nang matanong natin kung ano naging action nila, sir. Ay wala pa po hanggang ngayon kaya bumalik po uli sa akin. Opo. At makikipag-appointment po uli sa inyong tanggapan si Mrs. Balines. Hello, sir. Yes? Pumunta po siya dito sa aming opisina ng magagawa siya ng sulat ng follow-up para matanong natin, endorso natin yan sa DepEd kung ano naging action nila sa inyong request, sa inyong hinihiling. Ano po? Opo, at bali sino po itong kausap ko, ma'am? Ako po si Lynn. Si Lynn. Opo. Opo, at bali papupuntahin ko na lang sa inyo, Lynn, ha? Opo. Oo, kasi para doon sa follow-up niya, na wala po nangyari doon sa mga letter po ninyo sa tanggapan po ng DepEd. Sir, Yes? padala niyo yung copy na yung first endorsement namin, ha? Para Opo. kayong pasihan. At mama, kailan ko po papupuntahin si Miss Balines para na sa ganun may appointment na po? Lagi naman pong bukas ang opisina, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Oo. At anong araw po natin pwedeng papuntahin po? Ayun po, kung kailan siya available at gusto niya pumunta rito, 8 to 5, Monday to Friday. Okay. At ma'am, pwede ko po bang kunin yung cellphone number nyo? Number lang po, Wala po number akong lang. pinaninigyan na cellphone number, meron po kami landline. Landline lang po. Opo. Okay. At paki-ano na lamang po uli yung Sige po. pangalan po ninyo para nasa ganon kayo po ang Sir, ipahanap ganito, ko. pagpunta niya po dito sa Action Center, meron pa kami reception na asikasuhin po siya noon kung sakali ako hindi niya maabutan. Okay. Pagkat na po ito, antimano, pag sinabi niya kung ano kailangan niya, meron po kaming nag-interview rito sa aming reception. Ano po? Opo, at kasi hindi na po siya dapat interviewin uli dahil Opo. may endorsement Sir, na po yung pag nandito inyo. na po siya, maiintindihan po natin kung ano yung problema niya. Ano po? Okay. Ito po, paharap Okay. po natin. Ano po? Pakiulit lang po yung pangalan nyo. Lynn po. Lynn ano? Lynn Tyler. Okay, naisulat mo. Naisulat mo, Chris. Opo. Okay, salamat Lynn Okay, you're welcome po. Okay, anytime po papupuntahin ko po Face to dyan face po, sir. Monday to Friday, bukas ang opisina ng gobyerno, lalo na po dito sa amin sa Malacanang. Sige po. Okay, maraming salamat at mabuhay po kayo. Okay, at yan po ang tanggapan ng Presidential Action Center sapagkat tayo po kasi gusto po natin mas mabilis na aksyon. Gaya po ng ginagawa po natin, yung Wow Action Balita, gusto po natin, maibalita po natin. Lahat po ng ginagawa po ng ating ang ating mga ipinararating sa kanila, gusto po natin, mulit-muli natin ipinauulit sa kanila kung ano po yung talagang nagiging aksyon ng mga tanggapan ng DepEd. At dito ay pinagyayabang na nasabing principal kung gaano po siya kalakas. Marami na naman pong harassment ang nangyayari. Pero nagkakamali ka, itong nasabing principal, Mr. Gonzales, sapagkat huwag mong maliitin ang programa po namin. Sapagkat baka iniisip mo kung gaano po kahaba ang PC mo, ay sana wala pong katapusan yung PC po ninyo, ha? Wala po sanang katapusan para na sa ganon, ay hindi po kayo malaglag dyan sa upuan ninyo. Baka malaglag po kayo ng kakakomentaryo po ng inyong lingkod. Sige nga, patugtugin mo nga yung kunin sila ni Lord. Ang babait po nila Patugtugin mo nga, Chris. At para na sa ganon, lahat po ng ito ay para sa mga nang-aabuso ng kanilang mga teacher. Itong principal na dalawa, hindi ko malaman kung magkaano-ano po si Mr. Gonzales at saka si Miss Rumen. Hi, Ma'am Rumen. Sana po ay kunin na kayo ni Lord. Para
Para sa lahat po yan ng mga mapagsamantala sa kanilang mga posisyon at ginagamit po yung taas ng kanilang posisyon, ano? Pati yung kanilang mga teacher ay sinasalbahe. Go! Napukpok na at napako. Okay, sakit. Oh, nakuha na ni Lord? Ha? Nakuha na ba ni Lord? Napukpok na at napako. Okay, sakit. Okay, lupit. Sana ay kunin ka ni Lord. Sana nga ay kunin ka ni Lord. Ang sagasaan ng motor. Matuka ka sa Lakasan mo para marinig ni Lord. at asong lupa-lupa. At sa iyong paglalakad, sana'y tamaan ang kidlat. Kung pwede lang, sana naman ay kunin ka ni Lord. Hindi naman ako nagtatampo. Bumabawi lang ako pag nakita ko ang scooter mo. Pasasabugin ko ito. Okay, sakit. Okay, lupit. Sana ay kunin ka ni Lord. Sana na ay kunin ka ni Lord. Ang sagasaan ng motor. Okay, sana kinuha ka na ni Lord, ano? Lahat po yan ng mga matitigas ang ulo, mga trapo, basahan, o yung mga politiko pong mapagsamantala na tumatakbo po muli ngayon, na ayaw bumaba sa kanilang mga pwesto, kagaya po ni Mayor Malekse. No? Nagkaroon na po sila ng order ang nasabing Supreme Court at ayaw po bumaba nila sa kanilang posisyon. Grabe kayo, ha? Paglalakad, sana ay tamaan ang Ano, kinuha na? Ha? Ano na, ha? Nakarating na si Lord doon, ha? Okay, at medyo lakas mo ng kaunti yung mic natin. Okay, at yan. Ha? At habang kinukomentaryohan po natin itong mga nasabing mga galing na mga pinanser, ano? Uulitin ko uli, yung mga pinanser po ng mga video karera waiting sa Bacoor, Anghel Bulag ng Sapote, alias Konsehal Joel Talaba ng 123, Tuto Maliksi ng Kaingin Bayan, Louie Timbang, Daang Bukid Mabulo. Uulitin po natin, Mulit-muli po nating uulitin yung mga pinanser po ng nasabing mga illegal o yung 16 auto na tinatawag natin. Ulitin po natin, alias Anghel Bulag Sapote, Konsehal Joel Talaba 123, Tuto Maliksi Kaingin Bayan, Louie Timbang, Daang Bukid, Mabulo, Salinas, The King, Paliko, Labien, Alima, Totoy Digman, Kaingin Bayan. Bawat babanggitin ko, bibigyan mo ng isang putok, Okay. Ulitin natin. Anghel Bulag ng Sapote. Ayan. Konsehal Joel Talaba 123. Tuto Maliksi Kaingin Bayan, Louie Timbang, Daang Bukid. Yan, Mabulo, The King, Paliko, Labien, Alima,
Tutoy Digman, Kaingin Bayan, alias Ame, timbre. Ha? Yan po yung mga timbre, ano? At saka itong mga anti-karnaping. Ha? Yan, mas malakas ng kaunti, ha? Yan. Jan Miranda, nako po, isang putok. Yan. J.D. Guzman, Las Piñas. Jerry Fernandez. Pauli. Yan po yung mga investigador. Ha? Yan po yung mga investigador na magagaling dyan sa may Las Piñas. At saka sa Pote Bacoor. Kapain mo nga yung sa Pote Bacoor na mga telephone number ni Mayor Maliksik Kuno. Kung bakit itong mga ito ay hindi pa rin po nalalaglag sa kanilang mga kinauupuan. Oo. Ha? At para na sa ganun ay malaman po natin kung bakit itong mga pinanser na to ng Video Carrera at 1602 ay patuloy na nakakapag-operate. Uulitin ko, bigyan mo ng kaunting palabok, ha. Bawat babanggitin ko isang putok, ha. Anghel Bulag na sa Pote. Konsehal Joel Talaba, 1, 2, 3. Tuto Maliksi, Kaingin Bayan. Louis Timbang, Daang Bukid, Mabulo, Salinas. The King, Paliko, Lambin, Aliman. Tutoy Digman, Kaingin. Ang kanilang mga pinanser, at tiga-timbre alias Amit. Alias Ami lamang, Yan po yung tiga-timbre sa lahat po ng mga illegal nila diyan sa nasabing Bacoor. Kasi ang Sapote ay Bacoor na. Hindi po yan Las Piñas. Kaya inuulit-ulit po natin yung mayor po ng Bacoor. Kapain mo nga yung ano niyan at saka yung ating mga ano na yan. At saka yung stranger mo kahapon na wala, stranger talaga. No? Kapag nasa cellphone ko? Nakalagay? Doon, ilinagay mo? Okay. At nilagay mo stranger. Okay. At hi Ami. Naku, pag nga natatanaw ko si Ami, ginaganahan ako magkomentaryo eh. Alam mo yung mga tiga Las Piñas at saka sa Pote, bagay lamang sa kanila, binabaril sa luneta. Yan po yung mga ginagawa po natin. Ano yung asan ba yung Armalite natin, yung ano natin para na sa ganon para makuha na sila ni Lord. Yan yung background ngayon natin doon sa ating mga politiko at politika. Trapo at basahan. Yung mga ayaw umalis sa kanilang pwesto, dapat lang, dapat lang po yan na sila ay wag manatili doon sa kanilang posisyon. Alam nyo kung bakit? Biruin mo may order na Supreme Court, bakit ayaw mo pang umalis? Ano bang dahilan? Ano mayroon dyan sa upuan mo? Buti pa nga si Ami, umaalis sa kanyang upuan eh. Kayo diyang mga mayor, mga nakatesting na ng mga parating, ay ayaw na pong umalis sa kanilang posisyon. Yan, tama na. Ay sasabayan nangyayari, yung tuloy-tuloy na putukan, Pero dito ay pinababaril lamang natin pa isa-isang putok lamang sa luneta.
Kasi para nang sa ganun, magaya po yan kay Rizal. Oh. Karamihan po dito, sa mga nakatimbre po rito, si alias Ami ang nakatimbre rito. Ha? Dito sa Sapote. Baka akala ni Ami hindi ikaw ito Oo, hindi. Ito yung malakas doon sa Sapote. No? Oo, hindi ikaw. Ha? At ayan po, no? Ito raw po ay bayaw ni sekretary. Ha? Ayan. Kaya ito po yung si alias Ami, ang tiga-timbre sa lahat po ng uhuli. Ha? Ng mga illegal gambling dito sa may Sapote, Bacoor. Ha? Kasi dito nakalagay Sapote, Talaba, Bacoor, Daang Bukid, Mabulo, Salinas, Lambien, Alima, Kaingin, Bayan. Yan po ay pawang mga doon sa may papuntang Bacoor, no? Bacoor po ito. At ang alias Ami po ang tiga-timbre po ng mga illegal po. O sige, at patugtugin mo na yung kunin sila ni Lord. Hindi makontak. Ano yung kinokontak mo na yan? Bacoor? Nasaan na ang mga pangako mo? Napukpok na at napako. O kay sakit, o kay lupit, sana ay kunin ka ni Lord. Sana nga ay kunin ka ni Lord. Ang sagasaan ng motor, matuga ka sana ng cobra at asong lupa-lupa. At sa iyong paglalakad, sana ay tamaan ng kidlat. Kung pwede lang, sana naman ay kunin ka ni Lord. Hindi naman ako nagtatampo, bumabawi lang ako. Pag nakita ko ang scooter mo, pasasabugin ko ito. O kay sakit, o kay lupit, sana ay kunin ka ni Lord. Sana na ay kunin ka ni Lord. Ang sagasaan ng motor, matuka ka sana ng cobra at asong lupa-lupa. At sa iyong paglalakad, sana ay tamaan ng kidlat. Kung pwede lang, sana naman ay kunin ka ni Lord. Sana na ay kunin ka ni Lord. At sagasaan ng motor, matuka ka sana. Programang Wow Action Balita, at yan ang paborito natin ngayon kasi malapit na yung kampanyahan ng ating mga trapo, politika, politiko at basahan. Yung mga pamilya na ayaw na pong kumalas o umalis sa kanilang mga posisyon na papalit-palit po, yan po yung kanilang mga paborito ngayon na dapat ay pinatutugtog pa natin, At diyan ay makikita po natin. Hello ma'am, magandang hapon po. Opo, good afternoon, sir. Good afternoon ma'am. Si Ed Rosales po muli ito, sa Wow Action Balita. Opo. Opo, at papalo-upin ko lamang po
yung sa tanggapan po ni Jaco, yung nasabing mga nagiging problema diyan sa Repsi, ano? Saan po, sir? Sa Repsi. Pepsi? Sir, Opo. meron na po kayong kausap dito sa amin before? Opo, at diyan mismo sa tanggapan po ni Jaco. Yes, sir. Sino po ba ang ating point person dito, sir? Contact person niyo po nung last time na tumawag kayo? Nakalimutan ko eh. Ano ba yung pangalan ng Chris? Ano yung pangalan ng nakausap natin dito sa tanggapan ng sa legal ng Repsi? Kahapon. Oo, kasi nagpa-schedule ako para ma-interview ko si Sir Jaco. Hello? Hello, ma'am. Hello? Hello, sir? Yes? Pwede po bang ma-interview ko ng live sa aking programa si Opo, i-refer ko po kayo sa communications unit namin. sa communication unit? Opo. Ito po yung number nila, 631. Okay, at ma'am, sa legal po ang gusto kong makausap si Mr. Jaco po. Jacobo po. Oo, Jaco. Ano pong first name niya, sir? Nakalimutan ko kasi yung na-misplace ko yung kanyang ano eh. Ha? Sa amin sa DepEd. Sandali lang po, i-check ko po. Oo. Jacobo daw, Jacobo. Na empleyado. Okay. Ito nakausap dati. Hello, sir? Yes? Oo, hindi po namin siya kilala, sir eh. Hindi nyo kilala. Hindi po. O, bali, saan po bang tanggapan ito? Sa Office of the Secretary po. Okay, at kasi yung aking pinapollow up, yung mga ipinadala na reklamo dyan sa inyong mga tanggapan, ano? Yun nga, sir, kailangan din po naming malaman, sir, kung kailan po ipinorward sa amin yung reklamo na sinasabi ninyo at sino po yung signatory doon po sa reklamo para po mahanap po namin. Okay, ganito po ang pangalan po ng nagreklamo, si Mrs. Balinis po. Balines po. Opo, teacher po ng Repsi. Balines po, Balines. Yes, ma'am. Sige po. Oo, at yan po yung gusto kong ma-follow up, yung kanyang idinulog na kaso dyan sa legal division ng DepEd NCR. Dahil matagal na po yan eh. I-check ko lang Hanggang po, ngayon ay patuloy po yung ating panawagan sa inyong mga tanggapan, ano? Ito po ba yung January 25? Yes. At galing po yan, yung may endorsement po yan ng Presidential Action Center, ano? Opo. Data po, Oo. Meron po kasi kaming na-receive dito, dated December 10, 2012. Oh, yes. Opo. Presidential Action. Oo. Base ho dito sa aming tracking, in-acknowledge po namin yung letter, sir. Yes. At ni-refer ho namin sa... Sandali lang po, binabasa ko po kasi. Opo. Sige po. At mahaba po ang oras ko. Opo. Okay. Okay, at habang binabasa po niya ang nasabing complaint na endorsement galing doon sa sa Presidential Action Center, yung reklamo po yan ni Miss Balinis. Isarado mo na yung at para na sa ganon yung natin ay yes? Oh, excuse. Sir, naka-live ba tayo? Opo, naka-live po ito. Sir, bakit hindi nyo man lang po in-inform ako? Ha? Sino po sila, sir? Si Ed Rosales po ito, ma'am. Sir Ed? Opo. Opo, sana po pag mga ganito i-inform nyo din ako. Ma'am, nagpa-follow up lang naman tayo. Hindi Yes, ba sir, opo, pwede? nagpa-follow up nga po kayo. Oo. Hindi ko naman po alam kasi na ganito ang nangyayari na. Ah. Sir, sige po. Gusto nyo off the air.
Eto sir, hindi po, kahit po on air, wala naman ho akong ibang sasabihin, kundi sagutin lang ho yung Opo, opo. Kasi magpa-follow up lang po kasi kami. Kasi, Kaya nga sir, Opo. nagpa-follow up po tayo, pero Oo. bakit kailangan on air? Pero anyway sir, ito po yung sagot ko. okay. Yung pong letter, na yung complaint po, is in-address po yan pinorward po yan sa office ni Yusek Rivera. Opo, opo. Yusek for Regional Operations dito sa amin sa central office. Okay. Dated January 9, 2013. So, Opo. nasagot naman po yung letter, sir. Oo. So, ma'am, After po niyan, oo. meron hong follow-up dito Oo. na galing kay Almeda Luz. Opo. May comments na po and response on the complaint Opo. of Nora Balines against Mr. Jose Gonzalez. Opo, opo. Opo. Tumawag ko kayo dun sa office ni Yusek Rivera kasi yung letter po is na-assign po sa kanila January 25, 2013. Rivera po. Opo, opo. Meron po kaming comments. May response na po kami sa letter na to. Opo. January 25 pa po. January 25. Yes, sir, opo. At Okay. na-receive naman po ito ng mga complainants tsaka po yung kino-complaint nila. Okay. At ma'am, pwede ko po bang makuha yung number ni Yosik Rivera? Okay po, ito po yung number 633 633 7203. 7203. Opo. At ma'am, kasi ang nangyari po ay hanggang ngayon daw po at wala pong nangyari pong paghaharap o yung ipinatawag po yung dalawang panig. Kaya po nagpa-follow up uli ako papunta po sa inyo sapagkat kayo po yung kataas-taasan diyan para maiparating po muli sa inyo. Okay, sir. Yun na nga, sir. Meron naman po tayong update dito. Oo. January 11 pa nga po ito 2013 Oo. this year. Oo. May Ay, comment naman po at saka response na sa complaint, sir. Ganito na lang po, papuntahin nyo na lang po yung mga tao dito sa office po ni Yusek Rivera or opo. kaya patawagin nyo sa amin Opo, para opo. po makipag-usap sila. Oo. Pati hindi sila naka-receive. Opo, opo. At para malaman din po natin kasi yun sa inyo po talagang may update po sa inyo. Opo, may At update po kami dito, opo. sir, sa stocking namin. May Oo. mga dates Nakakapagtaka lamang po kasi ma'am dahil doon po pagdating po doon sa Repsi ay wala po natatanggap sila. Oo, kaya tumawag po muli ako sa inyo para naman nang sa ganon, yung inyong tanggapan po ay maiparating naman po ninyo sa tanggapan po ng Repsi Pasig yung aking panawagan na sana ay maaksyonan yung mga reklamo. Sir, may action ho na ginawa. Oo, yun sa inyo po. Yun sa inyo ma'am may aksyon. Oo. Ganito po. Opo. Meron akong record pa dito. Opo. I-check ko po kasi lahat Sige Yung po, sarili sige ko. po. Okay. Oo. Dated January 9, 2013 po from the office of Yusek Rivera. Opo. Meron ho kaming ni-release ulit na Oo. memorandum Oo. signed by Yusek Rivera and then released to Records Division namin noong Opo, opo. January 8, 2013. Okay. Record mo nga Chris. Chris, paki-record mo nga yung inaano ni ma'am para Ma'am, ulitin mo nga lang ma'am. Okay, sir. Sige Okay. po. Meron ho kaming memorandum na Okay. pinarelease dated January 4, Okay. 2013. Okay. Ito nga po yung regarding sa complaint affidavit of Opo. Ms. Nora G. Balines Opo, opo. against Mr. Jose D. Gonzalez Jr. Okay. Ito po yung principal. Opo, opo. Opo. Signed by Yusek Rivera. Okay. Opo. Na-release po ito sa records namin dated January 8, 2013. Okay. Nakuha mo, Chris? Opo. Okay. Okay. Sir, ang concern nyo lang po, on my part po, on my end, Yes. nasagot na po namin. Opo, opo. At ako naman po ay nagpapasalamat po sa inyong tanggapan, ma'am, dahil alam ko naman pong gumalaw po sa inyong tanggapan dyan. Ang naging problema lamang po natin dito sa may tanggapan po ng Repsi, sa may legal division po nila, hindi po nagkaroon ng paghaharap.
Opo. Ganito, sir, ha? Opo. I-refer ko po kayo sa office ni Yusek Rivera. Okay po. Kasi po yung pinakang route po kasi ng documents, at least sila po yung mas may knowledge. Ako po kasi nagbe-base lang po ako dito sa ating tracking system. Sige po, ma'am. Po na ako pa yung nakasagot ng Oo. Ay. base lang po ako dito sa tracking natin. Ma'am, salamat ha. Sa totoo lang, yes sir. Sa totoo lang po, hindi ko rin po talaga alam yung umpisa nito eh. Oo, So, di bali ito na po. lang, sir, po ang maire-recommend ko sa Opo, inyo. opo. At di bali ma'am, alam mo ma'am, kahit na nga po kayo ay alam po naman natin na yung inyong position diyan, ano, napakahalaga po kasi sa atin yung kagaya po ng inyong naging kasagutan at tugon, ano. At nako, nagpapasalamat po ang programa ko, no. At naliwanagan ko po na talagang yung mga aksyon po diyan ay nagawa po ng inyong tanggapan. Yes sir. Oo. Minsan po kasi sir, Opo. kami yung na kami nasasagot. Oo. Pero sanang iparating dun sa mga nagko-complain. Oo. Kaya yung sumusulat sa amin. Opo. Pero po nilang tumawag sa amin para malapit din agad nila kung Ma'am, yung telephone number din po ninyo, ma'am, at saka yung pangalan nyo, pwede ko po bang makuha para patawagin ko po sa inyo? Sir, pwede po bang doon na lang dumirekta sa concern office po? At kay Yusek Rivera. Rivera na lang po. Sige. Hanapin na lang po si Miss Sonia Balderosa. Oo. Chris, paki-note mo Chris. At paki-ulit lang, ma'am, kung sino po. Office of Yusek Rivera. Rivera. Okay. At kay Sonia? Ay, sir, si Sonia po is na-detailed na sa ibang office. Okay. Si Alex na lang po ang hanapin niyo. Oo. Sir, Okay. Ma'am, maraming salamat sa iyo at mabuhay po kayo. Okay, thank you po doon sa tulong po ninyo, ha? Okay po. Okay. Sige po. Bye-bye. Oo, sana ganyan po lahat ng empleyado ng DepEd. Okay. At nako, salamat doon sa ating Okay, at ayan, kinuha po natin lahat ang detalye. Nagkaroon sila ng summon, Summon to, no? Ha? Summon? Oh, summon daw memo. Yung summon din yun, memo. No? Tama ba yun? At ayan. Ang dito ay January 4, 2013 nagkaroon na sila ng memo. At okay. At yung Presidential Action Center ay natawagan na po natin para na sa ganon ay alarmado na naman sila. At para na sa ganon ay wag po silang yung sinasabi po natin na dito ay makikita nyo po kung gaano po kabilis yung ating mga ginagawa. Subukan mo nga tawagan itong tanggapan ni Yusek Rivera 633 7203 para ma-follow up natin. At bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Aksyon Balita, mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Aksyon Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be idle land. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now.
No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money As if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Miss na miss ko na si Papa at ang aking pamilya. Ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit ng may tiwala, sa iRemit ay sigurado ka aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Mahirap man ang iisa, dahil sa akin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit ng may tiwala, sa iRemit ay sigurado ka aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako. Kasi ang kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Ay sa ating programang Wow Aksyon Balita, no? At kanina nga po ay kausap po natin yung mga tiga DepEd at tawagan natin itong nasabing tanggapan ni Yusik Rivera, yung 633-7203, no? Para na sa ganun ay malaman natin sapagkat sinasabi nga po na nagkaroon na ng memo
Pero bakit hanggang sa kasalukuyan, yung nasabing principal, ay wala pong nangyayari doon sa reklamo po ni Miss Balinis? Yan po yung ating aalamin. Sapagkat baka hinuhukos-pokos ang nasabing kaso. Dapat siguro ang nakakatanggap po ng mga letter o yung sagot doon sa mga reklamo ay ang nasabing hello? Hello? Hello po? Ma'am, si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita. Pwede ko po bang ma-interview sa aking programa si Yusek Rivera? Ay, may meeting po siya. Okay. May meeting po siya? Opo. Okay, ma'am. Sino po itong kausap ko ngayon? Si Lilian po. Lilian? Ano ang position mo dyan, Lilian? Admin staff po. Ha? Admin staff. Bakit Admin po? staff. Okay, may papalo upin lamang ako tungkol doon sa reklamo ni Mrs. Balinis po ng Repsi ng Pasig. Okay? Opo. Dito pa rin po ba yung tinawag niyo, sir? Naanuhan na po ito ng endorsement eh. Ha? Nagawa na po ito ng endorsement papunta sa division office. Nasa division office na ng Pasig. Opo, opo. Okay, sa division ng Pasig, wala po nangyari. Kaya bumalik po ako sa inyo. Oo. At pwede bang paki-schedule mo ako kay Yusek Rivera para nang sa ganon ay malaman po niya na yung endorsement po na ibinigay ninyo doon sa reklamo po ni Miss Balinis sa kanyang principal at saka head teacher ay wala po nangyayari pagharap. Sige po. Oo. Wala pa po. Sandali lang po Oo. At Chris, pakisagot mo naman to. At Chris, pakisagot mo. At baka si Miss Balinis yan na i-onder natin. Okay. Oo. Okay. Baka si Miss Balinis. No? Sino po ni ma'am? At yan, pinatatawag ko kasi siya eh. Okay. 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 Miss Balinis. Opo, sir. Oo. Po. Okay, ganito. Tumawag ako sa DepEd ng NCR, ano? Oo. At sinabi nga po dito sa DepEd NCR na nagkaroon sila ng memo. Nakatanggap ka ba nung memo nila na noong January 4, 2013? Tungkol po saan yun? Sa complaint mo. Parang... Galing kay Yusek Rivera. Baka yun po yung yun po yung sinabi na yung may na sana schedule daw yun for preliminary investigation. Kaya lang, yun nga yung in-out ko kasi nagpa-copy pa, nagpa-xerox pa ako doon sa original copy nung ibang doon. Oo. Chris, Yun Chris. Po, pero... Chris, pakisagot mo nga muna to. At sige, Mama Balinis, at lang. Nung January 8, 2013, mayroon na rin pong pinalabas sila. Hindi ko po parang wala pa akong, ang na-receive ko lang po yung January 15 na meron pong motion for extension. Hanggang January 15 po yun. Galing yan kay Yusek Rivera? Ang kay Yusek, hindi ko po basta yung pinakita ko kay attorney, lang yung supposedly ang schedule was November 20, basta November 20 plus ata yun for yung preliminary. Kaya lang po, yun nga, parang nila na kasi kinuha ko, in-out ko dahil may pinasero. Totoo po yun, pero it's a matter of an hour lang. Yun kasi may pinasero lang po ako doon sa file na yun, doon sa file ko. At sabi nga ng tanggapan ng DepEd NCR, ito ay nagkaroon na ng memo. At kahit ngayon,
ay kausap ko yung na admin ng ni Yusik Rivera. May meeting lamang si Yusik Rivera eh. At nagkaroon na sila ng motion. Oo. Ngayon po, kanina po sir, naka-receive po ako kanina ng yung parang in-info po ako yung meeting po namin ng first meeting or conference kay Dr. kay Jacob Salim sa division sa March 25. Yun pa po yung una naming yun pa lang po ang una naming anong petsa yon? Ito po, siya, November, ngayong March 25 po, may na-receive ako ngayon na yung motion po, yung for meeting and conference namin with Mr. Gonzales kay Mr. Jacob Salem. That will be on March 25. Ito, March 25 po. Yun po yung na-receive ko ngayon. So, yun pa lang po yung yung na-receive ko ang nailabas nilang memo, January 4. Tsaka January 8. January 4 and January 8. Oo. Ano po na-receive na memo? Okay, at galing yan doon sa tanggapan po. Yan ay na-receive po ng ni Yusik Rivera January 25 yung inyong complaint. January 25? Oo. At dito nagpalabas ng memo ang tanggapan ni Yusik Rivera January 4 ng memo. Pagkatapos, January 8, nagpalabas uli sila. Ay, wala po akong Okay. Ito po, sir, tinitingnan ko from ACR Division of pero reply motion for extension of time. Ito po yung extension, motion for extension that's January 17. Na supposedly, ang nila is Chris, pakitawagan mo yung tinatawagan natin kanina. So, yung kay Aztec, tawagan mo yan, Chris, para isabay natin ito si Miss Balinis. Okay, Miss Balinis, paki-continuous mo. Kasi hinanap ko po yung sinasabi. Sige, hanapin mo at para na sa ganun isasabay natin yung magkabilaang interview, no, sa magkabilang tanggapan para na sa ganon at saka naka-schedule ka na doon sa tanggapan ng Presidential Action Center, anytime na gusto mong pumunta roon, pumunta ka na lang, okay po sir, pero sir, yun nga po, dito ba, meron na po ako, nga pala sir, may na-receive ako, yung galing kay Ana Cristina Ganson, yung director sa OIC Chief of Staff sa DepEd. That was December 10. We have received, yung combination forwarded, yun, in-inform lang po ako na sinoward na po yung wala na po ako ibang natanggap. Itong first endorsement, yun pa rin yung noon po na binigay ko sa inyo, yun pa rin po yun. Wala. Sabi ko nga pero sabi nila, January 4 at saka January 8, nung matanggap nila itong January 25, yung complaint po ninyo sa kanila, ay natanggap po nila yung endorsement na galing ng Malacanang. January 25. January 8, yun po yung galing sa DepEd. Ayun nga. Ano po ito daw? Memo ang pinalabas agad nila, yung memo noong January 4 hanggang January 8. Wala po akong ma-receive ng memo galing sa NCR. Ay, ganon. Yun po yung nabanggit ko sa inyo noon, yung nagpa-Xerox ako. I-clear ko kahit mamaya pag-uwi ko. Pero January 4 ended, kung dalawang beses po, wala po akong na-receive. At yan, again, yan yung ipinalabas po nilang memo galing sa DepEd NCR itong January 4. Sino to? Hello. Ano mo? At pagdikitin mo. Hello, sir. Magandang hapon po. Yes. At magpa-follow up lamang po ako doon sa kaso po ni Miss Balinis, Bakit po? At nasa kabilang linya po natin, si Miss Balinis po, ang teacher po
na nagko-complain po. Okay, sir? Pakilakas mo nga. Okay? Hello, sir. Sir, communications unit po ito. Communication unit. So, bali, ano po ang, paano po nating malalaman? Kasi ito po yung ibinigay ng nasabing tanggapan po ni Yusik Rivera. Ang number po ng aming action center ay 636. Okay, pakiulit lang po, sir. 636-1663. Anong tanggapan yan? Action center po. Action Center, hindi po kayo. Hindi po kami yung action center. Communications unit po kami. Okay, sir. Salamat, ha. Okay, you're welcome. Oo, pakitawagan mo. Ma'am Balines. Ako, sir. Oo, at antabay ka ng kaunti, para na sa ganon, maano natin yung mga problema, no? Para na sa ganon, alam natin kung sino yung talagang mga walang kakwenta-kwentang mga tanggapan na walang aksyon, ano? Hello, sir. Magandang hapon po. Opo. Si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita sa Kakampi. Opo. At magpa-follow up lamang po ako doon sa reklamo po ng dumulog sa atin, ano, kay Miss Balines po. Oo nga po, ang binigay pong number na sa inyo, 636-1663, yun po yung action center namin. Wala po kaming mga file ng mga complaints dito sa communications unit. Chris, ano naman, no? Ano ba talaga ang number, sir? Ano ba yung tanggapan ninyo? Communications unit po ito ng Department of Education. Sabi nitong isa, communication center, action center yan. Hindi po kami yung action center. May panibago na pong number ang action center. Okay. Pakibigay na nga lang po, sir. At 1663. Okay, pakiulit lang po, sir. Pakiulit lang. Okay. Okay na? Okay po, sir. Thank you po. Okay, at pakitawagan mo nga. Alam mo, pinapasa-pasa tayo, pero tayo ay patuloy po na kumokontak sa kanilang tanggapan, ano? At kontakin mo na lang itong sekretary ng nasabing bakit yung kaninang tinawagan natin. Miss Balines, standby ka ng kaunti, ha? Oo, at medyo tayo, at aarangkadahan natin ng todo-todo tong mga tarantadong to. Ay hindi na malaman ng mga yan kung paano ang gagawin nilang pagsagot, eh. Ay ang nangyayari, wala nang nagiging aksyon, mga tamad pa yung mga telepono na ibinibigay, walang kakwenta-kwenta. Walang kakwenta-kwenta. O, tawagan mo ito. Balikan mo natin itong tanggapan, yung 633-7203. Yung tanggapan nila. At para na sa ganon, gagalitin na naman ako nitong mga ito, eh. At ang kakaiba lamang sa mga ginagawa ninyo, wag nyo akong paikot-ikutin dahil kayo ang iikot sa akin. Hindi nyo po ako kayang paikutin. Dahil doon din po. Hello, magandang hapon po. Yes, sir. Oo, pwede po ba sa admin ni Yusik Rivera? Ay, sir, sa office po ito ni Yusik Rivera. Opo, at may gusto lamang po akong tanungin sa inyo, no, ma'am? Doon sa ibinigay nyo pong mga telephone number sa Action Center, pinaiikot-ikot lamang po yung programa ko, eh. Hello? Hello, yes, sir. Oo, at nasa kabilang linya po, ito si Miss Balines, ano? Pwede po bang malaman ko kung ano naging aksyon ng tanggapan po ni Yusik Rivera tungkol sa reklamo po ni Miss Balines? Go. Ay, sir, di-refer po yan sa division office ng Pasig. Okay. Ano ba yung sa Repsi po yan? Tungkol ba sa Repsi yan? Okay. Opo.
Ano pa ang ginawa po ng tanggapan ni Yusek Rivera para malaman po natin kung saan po kami magsisimula? Sir, in-endorse po yung complaint po noon Oo. sa Pasig City. Okay. Ano pong endorsement ang nakalagay po doon sa endorsement na yon? For appropriate action po, for investigation. For investigation. Pero wala pong nangyaring investigation po. Nasa kabilang linya po natin si Miss Balines. Miss Balines, go. Miss Balines. Hello? Miss Balines. Miss Balines. Lang Miss Balines kung kasi nasa kabilang linya natin yung tanggapan ni Miss ng ating Yusek Rivera. Ma'am, lang. Hello, Okay, go. Miss Balines. Hello? Yes, ma'am, go. Hello? Okay, at ma'am, okay, ma'am, Hello, ma'am. Akin na nga lang at para na sa ganun pakidikit na lang sa mic at para na sa ganun malaman natin kung ano yung Hello? Miss Balines, go. Hello? Nako. Saglit lang po, ma'am, At hello, ma'am. Magandang hapon po. Pakisabi na lang kung ano po ang naging aksyon ng tanggapan po ni Yusek Rivera. Go. Hello, ma'am. Hello. Si Mrs. Balines po ito. Opo. Hello? Yes, ma'am. Go. Oo. Yun po yun, sir, yung actually po, di ba nag-file po ako ng ng complaint against dito po sa principal namin. Oo. So, medyo matagal na rin po kasi that was October 25 ko pa po yun, pinay. Okay. Ngayon, kaninang umaga, mga siguro po mga 10 o'clock. Opo. Although pinatawag na ako kanina sa division, siguro nung kinaloak ni Mr. Ed, yung tungkol sa case ko. So, kanina, pinapunta po ako at yun, na may ginawa na silang, yung schedule for conference or meeting between Mr. Gonzales at saka ako sa division office. Okay. Ma'am, manggaling naman po doon sa tanggapan po ng admin ni Yusek Secretary Rivera. Ma'am, ano po ang masasabi nyo tungkol doon sa pinalabas po ninyong aksyon ng inyong tanggapan? Actually po nung pag-file ko po nung una, Miss Balines, stop ka muna. Miss Balines, yung kabila muna. Okay, ma'am, sa tanggapan po ng DepEd. Okay po. Sir, kasi pinorward po namin yan sa division ng Pasig. Okay. So, si Superintendent Joselita Gutierrez sila na lang po ang sasagot dyan kung anong po ang action ng nagawa nila sa complaint ni Miss Balines. Ma'am, ganito wala po naging aksyon ang tanggapan po ng Pasig. Kaya nga po ako bumalik sa inyong tanggapan para nang sa ganon ay kalampagin po ninyo ang tanggapan po ni Mr. Gonzales. Gonzales po ba yun? Opo, yung principal? Oo. Hindi, yung sa DepEd, yung nasa Pasig, anong pangalan nun? Anong apelyido? Sinasaya ko sa Lem? Hindi. Yung sa Pasig, mismo malapit sa City Hall. Siya po yung sa division. Yung sa division po ng Pasig, sino nga yun? Yung ako? Ha? Yung sa president. Hindi, yung sa division ng Pasig, ng DepEd.
Okay, ganito ma'am, at hindi tayo magkaintindihan eh. Ang tatanungin ko na lamang po, itong sa tanggapan po ni Yusek Rivera, ma'am, pakiulit nga lang po kung ano po yung naging aksyon ng tanggapan po ninyo. Sir, yun nga po sinabi ko kanina, pinorward po namin yung complaint ni Miss Balines sa division ng Pasig City. Kanino po? Kanino? Superintendent Joselito Gutierrez. Okay, Joselito Gutierrez. Meron naman po silang action pong nagawa. Wala po sila naging aksyon. Pwede po bang pabigyan nyo uli ng aksyon ang tanggapan po nila? Sir, pwede pong tawagan nyo ba yung number nila? Opo, ay kung pwede po. Pero mas magaling po kung sa inyo po manggagaling ang order dahil susunod po sila sa inyong order. Sir, yung order pong ginawa namin, yung endorsement na po. Oo, endorsement na nga po. Pero hindi po yata sila takot sa endorsement po ninyo. Ay, hindi naman ho siguro. Bakit hanggang ngayon wala pong aksyon sila? Ano pa, di ba po ang action yan para sa principal ng REPC? Yes. At kung hindi pa po ako ang tumawag ngayon, doon kahapon sa principal, wala pong aksyon. Ano po ang ginagawa ng tanggapan ni Yusek Rivera kapag mga ganyan po yung mga tanggapan ng ating mga principal? Bilang nasa admin po kayo ni Yusek Rivera, ano po ang magiging aksyon po ng inyong tanggapan? Dahil sila mismo ay hindi po sumusunod sa inyong pong order. Sir, kasi wala po dito yung attorney namin. Opo. Kaya nga po ako ay nakikiusap po sa inyo. Po, sir. Opo. Na-plot out ulit po yung kasong yan. Opo. Ipa-follow po namin sa ayan, oo. Yan lang naman po ang gusto po ng inyong lingkod, ma'am. Kasi sa inyo po, mas maniniwala po sila kung manggagaling po mismo sa inyo ang order. Kasi sila po, opo, kasi yung sa tanggapan po ni Jaco, hindi po gumagalaw yon. Ngayon lamang po sila gumalaw nung tawagan ko uli sila. Apo, sir. Oo. Kasi po, wala kasi follow-up request. Oo. Parang nagkaroon na nga po ng start ng harassment. Oo. At yan po yung ating ginagawa, ma'am, yung pagpa-follow up po. Ako mismo ay nakatutok po sa kaso na yan. At napakatagal na pong problema yan dyan sa REPC kung bakit hindi matanggal-tanggal yung principal na yan. Oo, kasi ang dami na pong reklamo niyan eh. Napakatagal na po niyan. Harassment. Hindi pagbibigay ng card sa mga estudyante. Hawak ko po lahat ang mga dokumento para magpatunay dyan. Nagtataka lamang po tayo, bakit yung principal na yan at saka yung head teacher 1 ay hindi po matanggal at hindi mapalitan. Samantalang yung nagko-complain, matagal na po nagko-complain, hindi po umaaksyon. Pero pagka nag-complain yung principal, ang dali pong umaksyon. Bakit po kaya ganun, ma'am? No? Sige po, sir. Oo, kaya po ako sa inyo pong tanggapan dahil alam ko pong mabilis kayong umaksyon. Sir, ipa-follow po namin. Oo. Ma'am, sino po sila para mapasalamatan po ng programa ko? Ma'am, sir, si Liza po. Nida? Liza Liaran po. Okay. Naku, ay napakaganda ng pangalan at apelyido ni ma'am. Siya pala ang makakatulong sa ating problema. No? Ma'am, maraming salamat sa iyo, ma'am. Sana po ay mas mabilis na aksyon po ang inyong tanggapan, ma'am. Yung follow-up ko, ha? Yes, sir. Sige po. Ipapalo po namin at kasi ang aking programa po ay araw-araw po ang panawagan ko sa inyong tanggapan. Dahil araw-araw po ang programa ko, no? Sana wag ko nang mailabas sa dyaryo. Kasi may dyaryo po ako na sarili. Kapag dito sa aking pakiusap sa lahat po ng aking tinawagan, na sana ay mabilis na aksyon po doon sa mga problema po. Dahil nagkakaroon po ng mga harassment na sinasabi. Apo, sir. Oo. Mama, maraming salamat sa iyo, ha? Sir, thank you rin po. Thank you at mabuhay po ang tanggapan ni Yusek Rivera.
Salamat po. Thank you po. Thank you po, sir. Miss Rumen, Miss Balines. Opo, sir. Oo, okay na sa'yo? Salamat. Opo. Sir, hindi po ba nabanggit ko sa inyo kasi kung hindi nyo siguro tinawagan, baka wala pa rin. Kaya lang may festival naman na. Oo, So, kasi may escape na to. kasi ako alam nyo naman ako, ma'am, makulit ako. Oo. Thank you talaga, sir. Kaya Ako- na-actionan siguro Oo. kasi nung kahapon ba po ba kayo tumawag? Yes, kahapon. At Kanina po, pinatawag na po ako kanina sa division. sabi nila hindi sila takot sa programa ko. Kala ko ba Sa akin kanina, yung secretary ni Jaco. Oo nga, yung secretary ni Jaco ang tinawagan ko. Opo. Oo, at sinabi ko na gusto kong ma-interview si Mr. Jaco. Oo, tungkol sa reklamo ni Miss Balines. Ganun po ba? Yun, kaya nagkaroon po ng na po, sir, nagbigay po kanina ng aksyon. Opo. May schedule na po kami sa 25 ang harapan namin. 25 ng itong thank you po, sir, sa inyo. Action. Walang problema yon. At tayo, ma'am, ay nagsiservisyo publiko. Ang gusto lamang po natin, yung walang naargabyado at inaargabyado. Diba? At kasi kung sinasabi po nila na ang Wow Action Balita ay hindi po kayang tinagin ang nasabing tanggapan po ng DepEd, titiyakin ko po sa inyo. Titiyakin ko po na hindi po pwede. Oo. At pagagalawin ko po lahat ang tanggapan. Makuha ko lamang po yung gusto po ninyo. Dahil nasa tama naman po yung inyong reklamo eh. 'Di ba? Oo. Di ngayon ang mangyayari niya, maghaharap kayo bukas. Sa 25 sa Monday po yun. Sa Monday. Opo. At sana ay yung Monday nawala na yan. Sana nga po silang i-request namin bigyan siya ng pansamantalang suspension kasi as of now yung binigyan na yung kasama ng affidavit sa akin parang inaano na niya, nabubiltahan niya, parang nangaras na. Wala yun. Alam mo, yung sinasabing pagbibuelta, walang kakwenta-kwenta yan. At kung totoong gusto niyang bumelta, nandiyan ka, nagtuturo ka mismo sa Repsi. Bakit hindi niya magawa? Sinungaling yung mga yan. Kalbo ba yan? Kalbo? Opo. Lalagyan natin ng buhok. Yung mga tarantadong yan. Recognition po namin kanina. Recognition nyo. Opo, ang nangyari nga po, may bata kasi walang magulang, nag-request na ako ay sasamahan para kunin yung kanyang parangal. Sinamahan ko dahil walang magulang. Siyempre, siya ang nasa stage. Sinishake ko yung kamay niya. Hindi niya talaga inabot yung kanyang kamay. Talagang nanindigan siya sa galit ata siguro sa akin. Siya pang may ganang magalit sa akin. Ay, ganon. At alam mo, unprofessional niya. Dahil hindi niya tinanggap yung kamay ko. Kasi nga nag-shake pa ako dahil nakakaya naman na nasa stage. Tapos professional wala, hindi niya talaga inamot yung hindi niya ako, tinitigan lang niya ako. At hindi siya ang nagpapakita ng pagka-unprofessional. At hayaan mo at matatapos din yan. At dito ay sabi ko nga ay wag na dumating sa punto na gumawa pa ako ng isang istoryang ikagigimbal niya. Kasi i-release back pa raw siya sa amin. Bubultahan pa daw niya kami. Ano, ma'am? Bubultahan daw po niya kami. Paano siya bubulta? Kayo ito nagre-reklamo? Di sana matagal na siyang bumwelta. Kaya po. Di ba?
Kaya wag mong bigyan ng pagkakataon na siya ay makaporma. Idire-diretso mo yung reklamo mo sa kanya. Tuloy-tuloy na po yan. Oo, dapat wag nyo nang pahihingahin yan. No? May kasunod. Oo, wag naman. wag mo nang pagpapahingahin yan para na sa ganon ay dire-diretso mo nang hawakan yan yung iyong talagang paninindigan, ano? At yung paghaharap ninyo, di siyempre kaharap si attorney mo. Opo. Oo, at pupunta ako ha? Napakita ko yung pupunta pa ako mamaya napakita ko yung na-receive ko yung pinakuha kanina. Para na sa ganun ay malaman niya lahat ang kanyang gagawin, ano? Oo, at magkikita ba tayo mamaya, ma'am? Ay, bukas na lang siguro, sir. Sige. Okay. Po ako ngayon pupunta. Sige. At thank you, sir. Yan wala ka ng problema, yung pero at least na-action na schedule na po. Hindi ba nalaglag sa upuan si Mr. Jaco? Hindi naman. Kasi narinig ko lang, boss, ang nagbigay kasi sa akin, tumawag sa school. So, sinabihan yung aming administrative na papuntahin ako sa division kasi may pa-pick up na sulat. Okay. Yun po yung sulat kay nila. Ayun. So, pagkadala ko mamaya kay attorney para mabasa niya yung yes, ano ba ang nakalagay doon sa ibinigay na letter sa'yo? Pwede bang malaman? Yung una niyang yung tapos meeting in conference noong March 25 sa division office. Sabi nila 9 o'clock. So, yun. And then, yung isa naman, pinadalan po niya ako ng attached is the motion to direct complaint to furnish respondents with annexes of reply affidavit by the complainant. Kasi po yung sulat ko kay yung sagot ko kay Mr. Gonzales noon, hindi po naisama yung hindi po ang advice ni attorney. Hindi po naisama yung annexes, yung mga affidavit na dapat nakasama doon. Although naka-specify naman doon sa yung reply letter ng yung amin para kay Mr. Gonzales. Kaya lang ngayon, parang nahihingi na naman sila ng extension. Finance wag na. Responded for the annexes. Wag na. Sabihin mo kay attorney, wag na bibigyan ng pagkakataon na humingi pa ng extension. Matagal ng extension yan wag na bigyan ng pagkakataon, makahinga yan. Hindi po ito extension ni ewan ko, baka a matter of naman ito. Delay. Another taktika nila yan. Kaya at bigyan mo ako ng update diyan, ha. Opo, sir. At para na sa ganun kalbuhin natin yan. Principal diyan. Lalo nating kakalbuhin yan. Wala na po yung buhok. Ay, si Miss Rumin ba? Maganda pa rin hanggang ngayon? Ay, opo. Maganda po. Ipapangit na yan. Papangit na yan. At gusto mo, patugtugin ko yung kunin na siya ni Lord? Hindi. At joke lang yun. Kasi may kanta rito patugtugin mo nga yung kunin na siya ni Lord. Makinig ka, ha, Miss Balines. Sige. At mayroon akong mga team song sa mga ganyang mga mapang-abuso At patugtugin mo para na sa ganun marinig ni Miss Balines yung ating panawagan sa lahat ng mga katiwalian ng ating pamahalaan, lalo doon sa mga pang-aabuso ng kanilang posisyon o yung pagiging principal nila sa isang tanggapan o kaya yung mga mayor, lahat po yan ay para sa kanila po lahat itong tugtugin na to, yung kunin ka ni Lord. Ang pamagat nito, Miss Balines, sana ay kunin ka na ni Lord. Ayan. Narinig mo? Lakasan mo. Ang
mahina. Mahina? Oh, ayan. Malakas na? Opo. Sana ang mga pangako mo napukpok na at napako. Ayun. Oo. Okay sakit, okay lupit, sana ay kunin ka ni Lord. Sana ay kunin ka ni Lord. Ang sagasaan ng motor. Okay. So, sir, bukas na po. Okay na? Oh, yan. Ang pamagat niyan, kunin ka na sana ni Lord. Oo. Yan alay ko kay Mr. Gonzales, ano, sa lahat po ng mga teacher at principal na mabubuti dyan sa may REPSI. Alam mo, hindi lamang sa REPSI, Mama Balines, kundi sa iba't ibang tanggapan. Para sa kanila lahat yan. Oo. Bato-bato sa langit, ang tamaan po ay huwag magagalit, ano? At okay, at nako, maraming salamat, Miss Balinis, ha? Din po, thank you. Oo, at yan. At sana ay mabilis na aksyon ang tanggapan ni Jaco dahil kapag hindi, aba, ay ipapako kita sa krus. Action na po. Kailangan, pakisabi mo kay Mr. Jaco, ha? Sabihin mo sa kanya, ibulong mo sa kanya, Mr. Jaco, sabi po ni Mr. Ed Rosales, ay kung pwede ka raw ma-live interview. Ha? Oo. At iimbitahan ka sa programa ko. Ha? Sabihin mo sa kanya, ha? At ano ba ang yung pakiulit mo nga yung telephone number ni Jaco at iimbitahan ko yan dito para matarantang lalo ang tanggapan yan. Pakiulit mo nga yung yung telephone number ni Jaco. Nawala eh. Ano nga po yun? Teka lang. Oo. Nandito kasi sa cellphone din. Oo. Nandiyan sa cellphone. Di bale. At hindi bale. Next day na lang. Oo, next day na lang. At least may action siya, no? Oo. At i-text mo na lang sa akin kung ano yung pangyayari, anong telephone number. Para na sa ganon, pagharap ninyo, ay nakaharap na siya ng totoo. Di ba? Huwag siyang tatalikod. Kasi pagka tumalikod siya, ibig sabihin best friend pa rin sila. Na? Mag-best friend na talaga. Oo. At nako, maraming salamat, Miss Balines. At magpasalamat ka sa istasyon. Oo, magpasalamat ka, Miss Balines, sa istasyon, ano? Pag may time ako itong summer. Yes, oo. Okay. Para mas maganda, para ma-share ko na ano magiging result itong aming itong pinaglalaban ko po. Oo. Biruoy mo, nag-iisa na yung tumitindig dyan. Nag-iisa na lang ako, sir. Oo. Wala nang na ako ng lahat. Oo, pero magugulat sila, no? Magugulat sila, bigla kang pinatawag, ano? Oo. At biruoy mo, sure win ka na. Parang kandidato. Di ba? Parang kandidato si Miss Balinis dyan ngayon sa REPSI. Nako, maraming salamat at nako, baka nagtuturo ka pa. Thank you. Okay. Maraming salamat po, sir, ha? Thank you sa action. Thank you po sa lahat, sir. Thank you. At mabuhay ka. Okay. Yan po si Miss Balines, ng Pasig. At nag-iisa na lamang po siya nakatindig. At yan ang matapang na teacher ng REPSI. Ha? Sa qualification ay qualified po siya sa lahat ng posisyon. Kaya lang, hindi po siya ganon. Nagte-take po siya kung kinakailangan. Nag-take nga siya pero hindi po siya binigyan ng endorsement. Hinarang pa rin. Grabe ka, ha? Lagot ka. Kukunin ka na ni Lord. Ha? Kasi grabe. Ha?
ay ang mga ganyan. Okay, at yan ano, at subukan nga nating bigyan ng isang awitin ang ating mga listener, ano? At saka tiga pakinig yung kaya ano. Yan, go. Ha? Yung kay Wincy. Kay Wincy, mas maganda. Oo. Yun na nga yun. Yan, no? Oo. Hindi. Siya ang kakanta. Patugtugin mo para sa kanila. Sana'y tamaan ang kidlat. Kung pwede lang, sana naman ay kunin ka. Hindi naman ako nagtatampo. Bumabawi lang ako pag nakita ko ang scooter mo. Pasasabugin ko ito. O kay sakit, o kay lipid, sana'y kunin ka ni Lord. Sana nga'y kunin ka ni Lord. At sagasaan ng motor, matuka ka sana ng cobra, at asong luka-luka. At sa iyong paglalakad, sana ay tamaan ang kidlat. Kung pwede lang, sana naman ay kunin ka ni Lord. Sana nga'y kunin ka ni Lord. At sagasaan ng motor, matuka ka sana ng cobra, at asong luka-luka. At sa iyong paglalakad, sana ay tamaan ang kidlat. Kung pwede lang, sana naman ay kunin ka. Sana nga'y kunin ka ni Lord. At sagasaan ng motor, matuka ka sana ng cobra, at asong luka-luka. At sa iyong paglalakad, sana ay tamaan ang kidlat. Kung pwede lang, sana naman ay kunin ka. O ano, ha? Kaya mo pa? Buhay ka pa? Kala mo ba sasaktan mo ako? Tawagan mo to. Sana nga'y kunin ka ni Lord. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? Pagpa-follow up po tayo doon sa kaso po ng nasabing ni-rape nung isang araw na ipinarating po sa atin ng ating reporter, no? At para na sa ganun ay malaman natin kung itong nasabing rapist ay nahuli na o hindi pa. Ha? At para na sa ganun ay malaman natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, ano? At hello? Hello? Magandang hapon po. Station 3. Akin na yung cellphone. At sir, magpa-follow up lang po ako tungkol doon po sa rape case. Tungkol po dito sa rape case po na nangyari nung isang araw. Ano pong follow up nyo? Aalamin ko lamang po kung nahuli na po yung nasabing suspect. Punto na lang kayo rito para makausap niyo yung investigador, ha? Yung women's desk yan, no? Sir, sino po ba itong kausap ko, sir? Si SPO Formalyari. SPO Formalyari, papupuntahin nyo pa po ako dyan.
ay ako po ang naka-anchor dito sa aking programa. Pwede po ba? Hello, sir. Hello? Papupuntahin pa po niya ako dyan? Hindi ba ikaw ang complainant? Hindi po. Ako po yung anchorman. Oo. Kausapin mo Pwede yung pong investigador, ha? Tawagan natin, ha? Ha? Tawagan natin yung investigador. Hintayin nyo lang, ha? Opo, opo. Salamat po. Nakuha mo yung pangalan niyan? SPO for Malyari. Patatawag natin itong anong to. At dito ay Hello? hello ma'am, magandang hapon po. Sino to? Si Ed Rosales po sa WOW Action Balita, ma'am. Oo. Oo, naka-live po ito sa aking programa. Aalamin ko lamang po kung ano na po, pwede po bang ma-interview ko po kayo sa aking programa tungkol dito kay Marceli Daguhoy. Marcelita? Opo. Marcelita Buhoy? Daguhoy. Daguhoy. Oo, yung biktima po ng alleged rape. Okay po. Hello, sir. Yes? Sir, pwedeng hindi mo na po ako Ganon po ba? Ay, okay lang po naman at kasi sorry po ha. okay lang po at magpa-follow up lang kasi sana ako kung pwede. Kung hindi naman pwede. Andiyan ba si Kernel? Ay, nasa engagement po. Saan? Nasa engagement po. Nasa engagement. Pwede bang pakisabi mo kay Kernel na bukas ay tatawag ako sa kanyang tanggapan para ma-interview ko po siya? Sige po. Ano po pangalan, sir? Ed Rosales po, sa WOW Action Balita. Ed Rosales. Opo, sa WOW Action Balita po. WOW Action Balita. Opo. Sige po. Okay. Thank you po. Sino po itong kausap ko, ma'am? SPO1 Albano. SPO1 Albano. Salamat, ha. Sige sana po. makarating sa kanya, ha. Sige Okay, po. thank you. At mabuhay po kayo. Okay, yan po yung tanggapan ng nag-iimbestiga, no? Doon sa nasabing rape case. Alam nyo, kumisan ayaw nilang magbigay ng impormasyon. Bakit? Yan po yung ating samantalang ito ay ang alam po natin ay nag-positive ito, no, doon sa nasabing rape case. At dito ay malalaman din po natin kung bakit ayaw din magbigay ng impormasyon ng kanyang anong pangalan ng investigador na babae? Women's Desk? Nakuha mo, Chris? Okay, at nakuha mo? Nakuha mo, hindi. Nabaro? Nabaro ba? Pakisulat mo ulit at para na sa ganun ay bukas pag follow up natin ay maisumbong natin kay Kernel kasi bakit ayaw nilang magbigay ng impormasyon tungkol doon sa rape case. Ano ang dahilan? No? Ano po ang dahilan bakit ayaw po nilang magbigay ng impormasyon sa media? Ito po ba may tinatago sila o wala? Yan po yung ating katanungan, ano? Si P.O. Pormalyari, akala mo kung sinong napakataas na tao, no? Aalamin lamang papupuntahin pa tayo doon sa kanilang tanggapan. Grabe kayo, ha? Tapos sasabihin mo, akala ko kayo ang complainant. Akala mo kung complainant. Yan ang sinasabi po natin, ano? Sasagot-sagot ka dyan sa telepono pagkatapos
hindi mo alam kung ano yung sino yung kakausap sa iyo. Kaya minsan nabubuta tayong ating kapulisan dahil doon sa mga ginagawa po ninyo eh. Halos wala na nga po naniniwala sa inyo eh. Oh. Kagaya na lamang po nung mga nabalita na yung sinasabing tinamaan po ng one strike policy ng Chief PNP. One strike policy. Tungkol sa waiting. Daming waiting sa iba't ibang lugar. Sa Metro Manila hanggang sa probinsya, sasabihin mo one strike policy. Ang mga tinanggal po ninyo, commander lang eh. Paano yung hepe? Paano yung district director? Dapat, kapag nahulihan po ng waiting, yung isang lugar, tanggalin po ninyo pati district director. Ibig sabihin po yan, hindi natatakot sa inyong kautusan bilang isang Chief PNP. O bakit hindi po nangyayari yung sinasabi po ninyo? Sa Maynila, napakaraming 16 auto. Pasig, Makati, Las Piñas, Zapote, Bacoor, Muntinlupa, hanggang papataas po yan. Hanggang Calabarzon, Bulacan. Naku, maniwala ako sa inyo. Panayningas Google lamang po ang inyong mga sinasabi. Sino po ba si Alan Manuela? Yan po yung tinatanong natin. Sino po ba si Alan Manuela? Yan po yung ating panawagan. Ha? Na ang pagkakaalam po natin, lahat po yan ay hawak po niya. Grabe, no? Ha? Grabe. Sana naman kayong mga nandiyan sa posisyon ay sana mabigyan nyo ng pagkakataon. Okay. At ayan, at gusto po natin na lahat po ng ating mga ginagawa ay okay. Inspector Erwin Marcarejo. Si Ramon Meneses pala, Police Senior Inspector. Okay. Pero hindi ko i-interviewin. Saan yan? Saan? Ernie? Kapatid Eddie Rosales. Okay, saan yan? Ako yung nagtungo mismo dito sa tanggapan ng Manila Police District Okay. Headquarter. Okay. Ang panayam ko itong si SPO3 Ernesto Martinez. Okay. Siya ang pinaka-in-charge dito at ibinigay ko yung mga pangalan ng mga lingkod bayan na kung maaari, in a respect way, ay makipagkita sa iyo at maging panauhing pantagal natin. Oo, kasi ako, kapatid ko. Oo, at Ernie, binigay ko na rin ang iyong cellphone number. Oo. He will get in touch to Chief Inspector Erwin. Oo, si Marcarejo. Granted yung request mo sa akin. Kaya nandito ako sa harapan ng Manila Police District Headquarter at kaharap ko ngayon itong si Police Senior Inspector Ramon Meneses, yung talagang taga sa panahon na mama. Okay. Andi dito, nakaupo at nagkikwentuhan sila. Kasi may mga minsan, may mga punto de vista na mga negatibong reaksyon na hindi muna sinasadya ng ilan nating kasambahay kung ano ang respetong pagtanggap dun sa mga hapagsumbungan ng mga lingkod bayan na itinalaga rito mismo. Oo, at ano ang nangyayari? Oo. Ito pa isang problema, kapatid ko. Nagtungo ako dyan sa lugar ng PCP, direct to the point time. Okay. Hindi ko napuputol ito. Bakit laging ang dating ng komunikasyon, yung 3 K? Komunikasyon, koordinasyon, kooperasyon ay laging lagot. Okay. Hindi ko malaman kung
kung may utang sa PLDT. Oo. At ilang buwan ang hindi yan naaayos. Just in case of emergency, paano kaya magiging sistema kalakarang iiral? Oo. At yan si Teniente Margarejo, si Major Margarejo, ay kaya niya sagutin yan. Alam mo kasi kung magkaminsan may mga punto. Yung nilinaw ko kahapon sa'yo, itong biktimang si Marceli Sinagohoy ay sako pala ng Station 8 ito. Oo. Pero ito ay nagtungo sa kapagsumbuhan ng Station 3. Oo. Kaya naman, babaybayin ko naman ang lugar ng Santa Mesa at titiyakin ko kung ito nga ay nagsadya sa pagsumbuhan para ireklamo itong tinamaan na magaling na kinuha yung piskin ng langit ng kay Bata pa naman. At alam mo, Ernie, tinawagan ko yung tanggapan na Station 8, ano? Okay. Yung ibinigay mo sa akin, ayaw magbigay ng impormasyon itong Women's Desk. Kaya sabi ko nga sa kanya, noted dito, iparating mo kay Kernel. Okay. Na gusto kong ma-interview siya bukas. Okay. At hindi ko na sinabi kung ano dahilan. Okay. Bakit? Ito kasi ang nagiging problema natin eh. Pwede naman ibigay ang impormasyon sa ating mga media. Ay kaya nga kinasuhan yan eh. Kasi ang isang grounds daw dyan, isang questionable dyan, ayon sa kanila, that's confidential. How can you say that is confidential? If there is some person involved in the said involved of the case, di ba? Nako, confidential nang rape yan, pagkatapos confidential, sino may nagbibigay ng protection dyan? Ayun na nga ang sinasabi ko. Kaya ako sinisigaw ko to. Ito yung suspect na tinamaan na magaling na to. Hindi ko malaman nito kung anong klaseng mama ito eh. Nako. Pinanggit ko na siya ang pangalan nito. Oo. Daw to. Baka isinilang ng Bonridge to. Ayan. Kung isinilang ka ng Bonridge, tinamaan ka na magaling. Kung nagpapatunay, ikaw ang positibong tinuturo. Oo. Pumasok ng katulong, pagkatapos, pinedo process mo. Oo. Akala mo na ilang kami sa'yo. Sisigaw ka namin. Alam ko, alalayan natin to at tutunguhin ko yung Station 8 at kung ganyan ang kanilang proseso dyan, sigaw na rin natin sama ng kapulisan kung tama o mali ang kanilang legality. At Ernie, nandiyan ba si Linda, yung tiga paglista ni Major Margarejo? Ipasama mo yung pangalan ng yung commander ng Station 3, Station 8. Saan ka ba tumawag? Sa Station 8? Oo. So ngayon, Station 8 yan, Santa Mesa yan. Oo, at ipasama mo sa schedule dito sa programa ko. Sige, sasama ko na rin itong sa Station 8 yan eh. Yung station commander mismo. Okay, thank you very much. Oo. Kapatid Eddie Rosales, muli akong babalik sa PIO chief at yung kanyang tagapapahala ron. Ako'y nagpapasalamat sa kanya at marespeto tayong tinugo ni SPO3. Take note ang pangalan. Okay. Ernesto Martinez. Okay, recorded yan, recorded. Paggamit ko ng 3K, komunikasyon, koordinasyon at kooperasyon. Yes. Ginagamit tayo ni Police Senior Inspector Ramon Meneses. Okay. General Assignment Section. Oo. Ito yung nag-imbestiga sa akin nun. Ganon. Sa mga nakikinig sa atin, nakabukas ang internet yan Oo. Before you do something or accusation regarding police officer, make sure na totoo ang inyong mga sinasabi. Tama. Hindi rumors lamang. Pangit yung kalakaran sistemang maling umiiral. Tinatanggap kagad rumors palang binabadrap na imama. Oo. Masisipagan na dito sa loob ng kwarto to. Okay. Oo. At sabihin mo sa kanila, Ernie, i-add lang yung kakampi, pati sa YouTube mapapanood tayo ng live. Eto, si Sergeant Flores, kapatid ko, baka gusto mong... Yes, sige. Eto, Sergeant Flores. Si Sir, pwede ba? Pwede si Sir. Pwede, pakiyala si Sir. Nakaupo itong si Police Senior Inspector Ramon Meneses. Oo. At ako'y pinagamit ng kanyang komunikasyon at sabi niya, sige Ernie, gumamit ka. Dahil kagagaling ko lang doon sa utos mo sa akin. Nadyain mismo yung sinasabi mo. Bibigay doon nila yung sulat at dadala mo dahil yung PCP5 na sinasabi mo sa Paseco, binigay ko at walang dumating na guest. Yes. Malinaw yan ang pagtatali natin. Na walang dumating na guest, kundi isasama raw sa schedule. Pero babalik ako. Isama mo ang station commander ng Station 8, Santa Mesa. Okay, pipilitin ko at masasama ko. At kakalkali ko ba na itong aking mga talaan dito. Kasi pagka ang pulis
minsan inuusik, hindi tayo papapayag, lalo na kung kilala ko from head to foot ang ugali. Oo. Hindi naman ako sisigaw ng ganito. Kinakailangan mag-hunger strike ako. Pagka tinurog, gagawin ko Yes, oo. Talagang hunger strike, hindi hunger-hungeran lang. Hindi maraming hunger-hungeran dyan Magtatanggol mo po, hindi mo yung hunger strike, walang kainan, walang inuman. Oo, kaya nga nagalit ako kay. Alam mo, sabi nga, yung tumawag ako sa Station 8, ang nakasagot si PO4 Malyari. Kilala mo ba to? PO4 Malyari? Okay. At sabi ko nga sa kanya, bakit mo ako papupuntahin dyan? Salbahing mama, sumbong natin niya kay tatay. Kaya nga, pinakukuha ko sa iyo at ipasama mo ang station commander. Bakit ayaw nila magbigay ng impormasyon? Pati yung investigador nang nasabing na may hawak ng rape case. Ibig mo sabihin, kapatid na Eddie, nag-file ba ng complaint itong tinatabing pangalan na Marceli C. Dagohoy? Hindi nga, wala nga ibinigay sa atin Ay, salbahe pa. Oo, walang ibinigay na impormasyon. Oo. Hindi ko makita tong alin to Oo. Baka ako, hindi tayo nag-iisip ng masama, hindi natin alam kung ano puzzle dyan. Oo. Tayo naman, taga sa panahon din naman, matagal tayo si General Headquarter kay General Victor Corpus, hindi tayo nalaro ng ping-pong sa karsada baka akala, kumahawak lang ako ng gitara, ako. Pasalamat ako sa mga likod bayan na tunay na tinalaga rito sa nasabing tanggapan na to, lalo na dito sa General Assignment Investigation Section, dito kay Police Senior Inspector Ramon Meneses. Nakatawa, hindi nakasimangot. Yan, tama yan. Nakasimangot pangitiin mo, with your respect, PNP Chief, District Director, ito po ang nagiging eksenang nakikita ko rito. So, talagang dapat bigyan ng mga pagkakataon para doon sa humarap, lalo na sa mga hapagsumbukan. Kung may papat na hihiya lang ako, nakaupo si sir, mukhang pagod ito pagod yan. Sir, pwede ba muna? Nakaupo. Pinilit ko na, pinagbigyan na ako. Police Senior Inspector Ramon Meneses pa si Eddie Rosales po. Wow, action, balita, kakanti po. Okay. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. At mabutit pinagbigyan mo yung aking investigative reporter na si Ernie Buwan. Opo. At kasi kami po ay pinaiikot ko po sa buong Metro Manila ang nasabing si Ernie Buwan sapagkat para malaman po namin kung sino-sino po yung talagang nagtatrabahong totoo na ating mga kaibigan na pulis. Opo naman. Welcome naman po lahat ang mga kapatid natin sa media. At ang pagkakasabi nga ng nakakarating sa akin, yung kagaya po ng ibang tanggapan, mayroon pong hindi pa nga nakakaapak. Sa ibang lugar yan sa ibang lugar po yan. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Sa ibang lugar po. Pero diyan po sa MPD, nako, talagang pinagmamalaki sa akin ni Ernie Buwan yung husay ng mga pulis natin. Bilin po sa amin ng aming district director. Opo. At tiga saan po ang nasabing ng may kasamang ngiti. Sana lahat po ng pulis nakangiti lahat. Opo naman, meron lang po sigurong mangilan na medyo napapagod lang ng kaunti kaya nakalimutan ngumiti. Baka naman sir, nag-aaway sila ng asawa niya, no? 'Di ba? Kaya minsan baka kulang yung sweldo ay kaya nakasimangot. Ganun lang nga po siguro. At sir, baka may gusto kang batiin, batiin po ninyo para na sa ganon. Nationwide po tayo, no? Buong mundo po tayo, ay pwede po niyong batiin, sir. Go. Sa lahat lang po naman ng mga yung tagapakinig, kung meron po kayong mga hinaing o pangangailangan na kailangan tugunan ng kapulisan, marami bukod doon sa mga ibang bagay na maitutulong ng inyong kapulisan, ay nais po namin parating na bukas palad po kami nag-iitay upang kayo po ay mapagsilbihan. Ayun. Okay. Maraming salamat, sir, Maraming salamat din po. Mabuhay brother. po kayo. Sana ganyan po lahat ang opisyal ng ating PNP. Sige po. Maraming salamat po. Okay. Ernie. Ito po si brother. Okay. Thank you po, sir. Eddie Rosales. Anong nakita mo naman, isang tawag lang natin, tumayo ka agad.
Yan ang mga lingkod bayan, hindi Oo. po sa personal. Correct. Kaya Correct ka naman dyan. pinasasalamatan natin yung idinalaga rito sa General Yes. Assignment Investigation Section sa pangunguna ni Police Senior Inspector Ramon Meneses. Okay. At ito pa, yung mga kanyang mga kasamahan dito, sila SPO3 Padillo Flores, Okay. SPO2 John Cayetano, Okay. SPO1 Bernardo, Okay. Ayagyap, PO3 Adonis Aguila, PO3 Marlon Nuevo. Yan Okay. ang mga nakangiti sa pagsumbuhan. Okay. Take note lang, General Okay. Assignment Investigation Section, Manila Police District Headquarter ako nagtungo. Okay. Wala tayong nadama at nakita natin ang tunay na kanluran at silangan sa paglilingkod sa serbisyo publiko. Okay, Ernie, wala na tayong oras. Go. Okay, pasamantala, mula pa rin sa aking kinalala dyan sa Manila Police District Headquarter, ito po naman ang inyong lingkod. Para sa programang Wow Action Balita Kakapi, ito po naman si Ernie Buwan reporting. Okay, maraming salamat kasamang Erne, no, ang ating investigative reporter. Maraming salamat po sa aming station manager na si Ma'am Penny Codemos, kay Sir Rizal, kay JR, kay Risa, kay Ami, kay Chris, sa lahat po ng staff ng Kakampi. Maraming salamat po. Bukas magkita-kita po tayo alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Lunes hanggang Biyernes po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye!